Pinangunahan ni Dr. Cecilio Pedro, Presidente ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated, ang diskusyon kung saan anya hindi sila tutol sa panukalang pagtataas ng 100 pisong minimum wage. But we prefer it to be discussed in the tripartite committee or organization in such a way na every other aspect of business will be considered. Ipinaliwanag din niya kung gaano kaimportanteng maintindihan at i-apply ang supply and demand sa negosyo at ekonomiya ng bansa. So production base, productivity base. You produce more, I pay you more. That is for me the best way to move forward. And then create more jobs. Kaya't mungkahi ni Dr. Pedro, dagdagan ang oportunidad sa mga mamamayan, partikular na ang mga nasa laylayan sa pamamagitan ng paggawa ng maraming trabaho sa bansa. Dagdag pa niya, wala naman umanong minimum wage na dapat umiral, bagkus ay dapat na mag-focus ang mga businessmen sa pag-abot ng target at bigyan ng nararapat na incentive ang mga empleyado nito sakaling maabot nila ito. Ayon pa sa kanya, ang mga negosyanteng tulad niya ang may kakayahang tumulong sa mga nangangailangan. Marapat anya natutukan ang mga persons with disability at magkaroon ng inklusibong komunidad na sila ay malayang makapagtatrabaho sa industriya. Sa kabilang banda ay tinalakay rin sa naging pagtitipon ang usapin sa karagdagang kontribusyon sa PhilHealth kung saan anya, isa rin umano ito sa mga karagdagang pinansyal na pasanin ng mga empleyado, ngunit ayon sa kanya, ito ay kailangang gawin ng korporasyon. Kasi ang mahal ang hospital bills. Bawal magkasakit dahil mahal. It's so expensive to be sick in the Philippines. And the only salvation, a little help provided is PhilHealth. Nagtapos ang talakayan sa panawagan ni Dr. Pedro sa gobyerno na maghikayat ng maraming foreign investors sa bansa upang masustain ang pamumuhay ng mga mamamayan. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.